Ang bukang liwayway ay palaging isang regalo mula sa Diyos at bawat bagong araw ay may dalang pagkakataon na magsimula ng panibago upang ihanay ang ating mga puso sa presensya ng Panginoon at i-renew ang pananampalataya na madalas na nayayanig ng mga pangyayari. Ngayon, sinisimulan natin ang ating panalangin sa umaga ng may bukas na puso na sinisiyasat ang makapangyarihang mensahe ng awit 91, isa sa pinakakilala at ipinahayag na mga teksto sa Biblia. Dahil mismo sa mga salita nito ay nagdadala ng pangako ng banal na proteksyon sa gitna ng mga unos ng buhay. Ito ay hindi lamang isang patulan na salmo, kundi isang awit ng pagtitiwala na umabot sa mga henerasyon, umaaliw sa mga hari, propeta, pamilya at lahat ng mga piniling magpahinga sa lilim ng kataas-taasan. Kapag nilapitan natin ang awit na ito, dapat nating gawin ito hindi bilang mga umuulit ng mga sinasaulo na salita, ngunit bilang mga bata na pumapasok sa kanlungan ng Ama. Ang awit 91 ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay may marka ng mga panganib na nakikita at hindi nakikita, ng mga sakit na hindi natin nakikita, ng mga banta na biglang lumitaw, ng mga kaaway na bumangon ng walang babala. Ngunit sa sitwasyong ito ng kahinaan na ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili bilang isang ligtas na kanlungan. Isang kalasag na nagpoprotekta sa atin kapag tayo ay walang kapangyarihan. Isang malamig na lilim na nagpoprotekta sa atin mula sa nakakapasong araw. Isang kamay na nag-aangat sa atin kapag tayo ay natitisod. Bawat umaga inilalagay natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos ay parang pagbubukas ng bintana at hinahayaan ang liwanag na tumagos sa madilim na bahay ng ating kaluluwa. Ito ay pag-amin na kung wala siya, ang mga pader ng ating puso ay nagsasara, ang mga pag-iisip ay nagiging mabigat, at ang mga alalahanin ay sumisira ng pag-asa. Ipinakikita ng awit, Mementiwan, ang sarili bilang yaong hininga ng sariwang hangin na sumasalakay sa ating pagod na kaluluwa, na nagpapaalala sa atin na mayroong isang taong mas dakila kaysa sa ating mga kinatatakutan. Hindi nangangako ang makapangyarihan na hindi tayo haharap sa mga pakikibaka, ngunit tinitiyak niya sa atin na sa bawat laban ay hindi tayo mag-iisa. At ang katiyakang ito ang nag-aanyaya sa atin na simulan ang araw na hindi nagtitiwala sa sarili nating lakas, kundi sa pangangalaga ng Diyos. Sa buong panalangin ito, lalakbayin natin ang awit 91, pagnilaya ng mensahe nito at dinadala ang bawat salita sa ating pang-araw-araw na realidad. Inilalarawan ng salmista ang Diyos bilang isa na nagbabantay laban sa mga silo at salot, na nagtatakip sa atin ng kanyang mga pakpak, na nagpapadala ng mga anghel sa paligid natin, na umaalalay sa atin kapag ang gabi ay masyadong mahaba at ang araw ay puno ng nagbabantang ingay. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay dito, hindi lamang isang sinaunang pangako ang maririnig natin, kundi mararanasan natin ang kasalukuyang pakikipagtagpo sa Panginoon na hindi nagbabago, kasama ang Diyos na nananatiling hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon higit kailanman kailangan nating matutong magpahinga sa Panginoon. Ang mabigat na balita, ang sakit na dinadala natin sa katahimikan, ang dumaraming pag-aalinlangan, lahat ay tila nagtutulak sa ating mga kaluluwa patungo sa isang lugar ng kawalan ng kapanatagan. Ngunit ang awit 91 ay nagbukas ng pinto sa isang di nakikitang kanlungan. Isang lihim na kanlungan na tanging ang mga taong piniling magtiwala ang maaaring makapasok. Ito ay hindi isang imbitasyon upang makatakas, ngunit upang magtiwala. Hindi pangako na walang mangyayari, kundi ang katiyakan na kahit mangyari ang lahat, mapapanatili tayong ligtas sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa pagsisimula mo ngayong umaga, ipikit mo ang iyong mga mata at hayaang maging isang panalangin ang bawat talata. Sabihin ng mahina sa iyong puso,
Siya na naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Ito ay hindi lamang isang taludtod. Ito ay isang tawag sa pagsuko. Ang tumira ay ang manatili. Hindi ito nabubuhay sa pagmamadali para lamang magtanong, kundi ang magpasya na manahan sa puso ng Diyos. Ngayon, ang iminungkahi ng Panginoon sa atin ay hindi lamang ang pagbabasa ng isang salmo, kundi ang karanasan ng pamumuhay dito. Naway, ang panalangin ito ay higit pa sa binigkas na mga salita. Naway, maging paghinga ng iyong kaluluwa sa harap ng Ama. Naririto ang Panginoon, maasikaso sa bawat detalye, alam ang bigat ng bawat luha at ang lalim ng bawat sugat. Hindi niya hinahamak ang pusong bumabaling sa Kanya. Hindi niya binabaliwala ang mga tahimik na pag-iyak. Hindi niya iniiwan na hindi sinasagot ang mga sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi. Ang pangako ng proteksyon na ibinibigay sa atin ng awit 91 ay ang walang hanggang yakap ng Diyos na nagsasabing, "Ako ay sumasa iyo, aking minamahal na anak, aking pinakamamahal na anak na babae. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay nagmamalasakit sa iyo." Ngayon, sama-sama tayong lalakad sa panalangin ito. Bubuksan natin ang salita, pagbubulay-bulayin ang mga katotohanan nito at ibubuhos ang ating mga kaluluwa sa harap ng Diyos. At sa huli, naway bumangon tayong muli na may pananalig na ang proteksyon ng makapangyarihan sa lahat ay kasama natin sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat oras ng araw na ito na magsisimula. Ang puso ng tao marupok at balisa ay nangangailangan ng lugar ng pahinga. Lahat tayo ay nagdadala ng hindi nakikitang mga labanan, nahaharap sa mga takot na hindi natin kasama sa sinuman at nabubuhay sa mga araw na ang kawalan ng katiyakan ay nagiging pinakamalaking pasanin. Sa kontekstong ito na ang awit 91 ay nagniningning na parang apoy na nagniningas sa kadiliman. Kapag ito ay nagsasaad na siya na naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay nananatili sa lilim ng makapangyarihan, ito ay nagsasabi sa atin na mayroong isang lihim na espasyo kung saan ang puso ay nakatagpo ng kapayapaan kahit na ang mundo ay nasa kaguluhan. Ang pagtataguan na ito ay hindi pisikal, hindi hangganan ng mga pader na bato o mga pintuang bakal. Ito ay espiritual at tanging ang mga pumiling magtiwala ang pumasok. Ang paninirahan sa lugar na ito ay upang linangin ang matalik na kaugnayan sa Diyos. Piliin na buksan ang ating mga puso sa panalangin. Maniwala na sa kabila ng mga pangyayari, ang Panginoon ay nananatiling Diyos at patuloy na pinapanatili ang Kanyang nilikha ng may pagmamahal. Ang taguan ng kataas-taasan ay isang lugar ng kaligtasan, ngunit din ng pagpapalagayang loob. Doon, hindi tayo kailangang magsuot ng maskara. Hindi tayo kailangang magpanggap na malakas kapag tayo ay pagod. Doon, tayo ay mga anak sa harap ng Ama. At ang Ama ang siyang nagtatakip ng kaniyang mga pakpak, gaya ng inilalarawan ng salmista. At siyang humahawak ng mahigpit sa mga kamay niyaong malapit ng mahulog. Dapat nating maunawaan na ang pamamahinga sa anino ng makapangyarihan ay hindi pagiging pasibo, ngunit pagtitiwala. Ang pamamahinga sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng paghahalukip-kip sa ating mga kamay sa harap ng mga problema, ngunit ang pagsuko ng ating puso ng walang pag-asa, alam na siya ang may kontrol. Kadalasan, gusto nating lutasin ang lahat gamit ang sarili nating lakas at katalinuhan, ngunit tinatawag tayo ng salita na magpahinga, magtiwala. Ang pagsuko na ito ay mahirap para sa mga gustong makontrol, ngunit ito ay nagpapalaya para sa mga nakakaunawa na ang Panginoon lamang ang Diyos. Kung sisimulan mo ang araw na ito na may mga alalahanin, isipin ngayon na ang bawat isa ay inilagay sa mga kamay ng Panginoon. Isipin ang mga ito bilang mga mabibigat na bato na iniiwan mo sa paanan ng krus.
Ang pasanin na mabigat sa iyong mga balikat ay hindi sinadya na dalhin ng mag-isa. Si Jesus mismo ay nag-aanyaya sa atin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ang kaluwagan na ito ay hindi lamang emosyonal, ito ay espiritual. Ito ay ang katiyakan na hindi tayo lumalakad ng mag-isa at may kanlungan na hindi kumikilos sa harap ng mga bagyo. Binabanggit sa awit 91 ang salot na umuusad sa kadiliman at ang pagkawasak na nagaganap sa tanghali. Ito ay mga makapangyarihang larawan na nagpapaalala sa atin ng mga hindi nakikitang pagbabanta ng kung ano ang hindi mahulaan o makontrol. Ang takot sa mga bagay na ito ay madalas na naparalisa, ngunit ang pangako ng Salmo ay malinaw. Ang 1,000 ay maaaring mahulog sa iyong tagiliran at 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ang salitang ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pakikibaka, ngunit proteksyon sa gitna nito. Ito ay isang paalala na ang Diyos na nagpoprotekta sa atin ay mas dakila kaysa sa mga istatistika, mas malaki kaysa sa mga nakatagong panganib, mas higit sa anumang kasamaang maaaring lumabas. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng pangakong ito, ang ating pananampalataya ay nababago. Kahit mahirap ang mga araw, kahit pilit na nakawin ng balita ang ating pag-asa, nananatiling tapat ang Panginoon. Siya ang nagpapadala ng kanyang mga anghel upang bantayan tayo sa lahat ng ating mga landas. Siya ang nag-aangat sa atin kapag tayo ay natitisod. Siya ang umaalalay sa atin kapag ang ating lakas ay naubos. Ang katotohanan ito ay dapat na nakaukit sa ating mga puso tulad ng isang selyo na hindi mabubura ng takot. Ngayon, habang naglalakad ka patungo sa iyong mga gawain, tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ng Panginoon ay nasa paligid mo, hindi nakikita ng mata, ngunit totoo sa kanilang misyon. Inutusan sila ng Diyos na bantayan ka sa lahat ng iyong mga paraan. Ang pangakong ito ay hindi walang laman na tula. Ito ay espiritual na katotohanan. Kahit na hindi natin ito nakikita, ang pangangalaga ng Panginoon ay hindi nagbabago at matatag. At dito, bago tayo magpatuloy, nais kong makipag-usap sa inyo na sumusunod sa panalangin ito. Kung naantig ng Panginoon ang iyong puso sa ngayon, alamin na hindi ito nagkataon. Mahalaga ka sa Diyos at dinala ka niya sa sandaling ito dahil gusto niyang i-renew ang iyong pananampalataya. Kung ang salitang ito ay nagdudulot ng kapayapaan sa iyong puso, nais kong magtanong sa iyo ng isang bagay na espesyal. Mag-subscribe sa aming channel at ibahagi sa mga komento kung paano nakipag-usap sa iyo ang panalangin ito. Hindi ko ito hinihiling bilang isang taong gumagawa ng karaniwang kahilingan sa internet, ngunit bilang isang taong naniniwala na ang iyong buhay ay mahalaga, na ang iyong boses ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba, at ang iyong patotoo ay makakarating sa mga taong nangangailangan din ng mensaheng ito. Sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagkomento, nagiging bahagi ka ng pamilyang ito ng pananampalataya na lumalago araw-araw at natututong lumakad ng magkasama sa piling ng Diyos. Sa ating pagninilay ng mas malalim sa awit 91, inaanyayahan tayong matanto na ang pangako ng banal na proteksyon ay hindi lamang isang malayong teorya, ngunit isang kasalukuyang katotohanan na sumasaklaw sa bawat detalye ng ating buhay. Kapag sinabi ng teksto sa Biblia na tinatakpan tayo ng Panginoon ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay nakatagpo tayo ng kanlungan, ito ay gumagamit ng isang imahe na puno ng lambing at lapit. Ang figura ng ibon na nagpoprotekta sa mga anak nito gamit ang mga pakpak nito ay isang larawan ng patuloy na pangangalaga, pagbabantay at init na ganap na bumabalot. Ganito ang Diyos sa bawat isa sa atin, isang ama na hindi lamang nakamasid sa malayo, ngunit yumuko, lumalapit
at nagtatakip sa atin upang walang makahihipo sa atin sa labas ng panahong itinakda niya. Mahalagang maunawaan na ang pamumuhay sa ilalim ng proteksyon ng makapangyarihan ay hindi nangangahulugang mamuhay sa isang bula kung saan walang nangyayari. Dumarating ang mga laban, dumarating ang sakit, dumarating ang mga kaaway, ngunit sa lahat ng mga pangyayaring ito, pinalilibutan tayo ng Panginoon ng kanyang presensya. Ang pagkakaiba ay hindi ang kawalan ng mga pakikibaka, ngunit ang katiyakan na hindi natin kailanman haharapin ang anumang bagay ng mag-isa. At ang pananalig na ito ay isa sa pinakadakilang kayamanan ng pananampalataya. Ang magising sa umaga na alam na ang anino ng makapangyarihan sa lahat ay nasa atin na. Kapag binuksan natin ang ating mga mata sa madaling araw, ang ating isipan ay madalas na mapuno ng mga alalahanin. Iniisip namin ang tungkol sa mga pangako, ang mga problemang naiwan namin noong nakaraang araw, ang mga bayarin na babayaran, ang mga hamon na tila hindi malulutas. Ngunit tiyak sa sandaling ito na kailangan nating matutunang ihanay ang ating kaluluwa sa langit. Bago hayaang manaig ang pagkabalisa, dapat nating piliin na magpahinga sa pangako. Siya ang aking kanlungan at aking kuta at sa Kanya ako magtitiwala. Ang mga salitang ito ay hindi lamang sinaunang mga talata. Sila ay isang espiritual na susi upang malampasan ang araw ng hindi nawawala sa ipo-ipo ng mga kaisipan. Binabanggit din sa atin ng Salmo ang mga silo ng kamatayan, ang nakamamatay na salot, ang kilabot sa gabi, at ang palasong lumilipad sa araw. Ang mga ekspresyong ito ay nagpapakita na ang panganib ay may iba't ibang anyo. Minsan ay bigla itong lumilitaw tulad ng isang araw na pumutok ng walang babala. Sa ibang pagkakataon, ito ay tulad ng isang tahimik na sakit na umuunlad ng hindi napapansin. Mayroon ding mga takot sa gabi na kumakatawan sa panloob na mga takot, ang mga pagkabalisa na umaatake sa isip kapag ang lahat ay tahimik. Ngunit malinaw ang pangako, wala sa mga kasamaang ito ang may huling salita sa buhay ng mga taong pumiling magtiwala sa Diyos. Kung pag-isipan ito, imposibleng hindi isipin kung ilang beses tayong iniligtas ng Panginoon mula sa panganib ng hindi natin namamalayan. Ilang landas na ang ating tinahak ng hindi natin namamalayan na may bitag na naghihintay sa atin na naligaw lamang ng di nakikitang kamay ng Diyos. Ilang beses na kaming na-late ng ilang minuto dahil sa pagmamadali namin, nalaman ko lang na sa mismong sandaling iyon, isang kakilakilabot na aksidente ang naganap sa mismong kalsada na aming lalakbayin. Ilang beses na tila masakit ang isang bagay na hindi natin natanggap sa panahong iyon, ngunit kalaunan ay ipinakita ang sarili nito bilang pagpapalaya mula sa isang bagay na sisira sa atin. Ito ay banal na proteksyon, tahimik, pare-pareho, matatag. Ang awit 91 ay hindi lamang isang panalangin para sa proteksyon. Ito rin ay isang imbitasyon sa pagpapalagayang loob. Ang salmista ay hindi sumulat bilang isang taong nakarinig tungkol sa Diyos mula sa malayo, ngunit bilang isang taong nakaranas ng katotohanan ng pamumuhay sa ilalim ng mga pakpak ng Panginoon. Ang matalik na relasyon na ito ay nagpapakita sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng mga problema, ngunit sa patuloy na presensya ng Ama. Kapag naiintindihan natin ito, ang kaluluwa ay nagpapahinga. Kahit malakas ang bagyo, alam natin na ang bahay ay itinayo sa ibabaw ng bato at walang makakasira dito. At dito bumangon ang isang mahalagang pagmuni-muni. Maraming tao ang nakakaalam sa awit 91 sa puso. Inuulit ang mga salita nito na halos parang isang mantra. Inilalagay ang Biblia na bukas sa pahinang iyon sa kanilang mesa o sa kanilang silid-tulugan na naniniwalang ang pagkakaroon lamang ng nakabukas na aklat ay sapat na upang itakwil ang kasamaan.
Ngunit ang katotohanan ay ang proteksyong inilarawan sa awit na ito ay hindi nagmumula sa isang pisikal na bagay, ngunit mula sa isang buhay at tapat na pananampalataya sa Diyos na nagbigay inspirasyon sa mga salitang ito. Kinakailangang maniwala, magtiwala, manirahan sa espiritual na taguan na ito. Hindi sapat ang pagsasaulo, kailangan mabuhay. Hindi sapat na ulitin, kailangang sumuko. Nang ipahayag ng salmista, hindi ka matatakot sa kakilakilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na tumatama sa kadiliman, ni sa pagkawasak na sumisira sa tanghali. Tinatawag niya tayo sa isang buhay na may katapangan. Hindi inaalis ng pananampalataya ang takot, ngunit nagbibigay ito sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Ang takot ay maaring bumulong sa ating tainga, ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagsasalita ng mas malakas. At kapag nagtitiwala tayo, natuklasan natin na walang hihigit pa sa pagmamahal ng Ama. Ipinakikita rin sa atin ng awit 91 na isinugo ng Diyos ang kaniyang mga anghel upang bantayan tayo sa lahat ng ating mga lakad. Nangangahulugan ito na ang banal na proteksyon ay hindi abstract, ngunit nagpapakita mismo sa tunay at konkretong mga paraan. Mayroong isang espiritual na sukat na hindi natin nakikita, ngunit ito ay kasing totoo ng material na mundo. Ang mga anghel ng Panginoon ay ipinadala upang palibutan ang ating buhay, upang pigilan ang kasamaan sa pagwasak sa atin, upang suportahan tayo kapag ang ating mga paa ay natitisod. Para bang ang buong langit ay kumikilos pabor sa mga taong pinipiling magtiwala sa kataas-taasan. Ngayon, habang binubulay-bulay mo ang awit na ito, tandaan na hindi ka pinababayaan. Kahit na pakiramdam mo ay nag-iisa ka, mayroong isang makalangit na hukbo sa iyong tabi. Kahit na tila marupok ka, mayroong isang hindi nakikitang kuta sa paligid mo. Kahit na sabihin sa iyo ng mundo na walang daan palabas, mayroong isang Diyos na nagbubukas ng mga pinto kung saan walang mga landas. Ito ang lakas na ibinibigay sa atin ng awit 91. Ang katiyakan na ang Panginoon ang ating kanlungan, ating lakas, ating kalasag at ating kanlungan. Sa buong buhay, lahat tayo ay nahaharap sa mga sandali ng matinding kahinaan. Maaaring ito ay isang sakit, isang hindi inaasahang pagkawala, isang krisis sa pananalapi o isang nakakasakit na pagkabigo. Sa mga sandaling ito, sinasabi sa atin ng takot na hindi natin ito kakayanin. Ngunit ang tinig ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin, "Ako ay sumasa iyo." Sa patuloy na presensyang ito, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na sumulong. Ang salmo ay nagtatapos sa isang banal na pahayag. Dahil kumakapit siya sa akin sa pag-ibig, ililigtas ko siya, ipagsasanggalang ko siya, sapagkat alam niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa kabagabagan, ililigtas ko siya at pararangalan ko siya. Dito, hindi na ang salmista ang nagsasalita, kundi ang Diyos mismo ang humahampas at nagpahayag ng kanyang mga pangako. Ginagarantiyahan niya ang presensya sa kabagabagan, ang mga sagot sa panalangin, ang paglaya sa takdang panahon at higit sa lahat ang walang hanggang kaligtasan. Ang mga pangakong ito ay hindi panandalian, ngunit matatag. Ang mga ito ay para sa mga nagmamahal sa Panginoon, para sa mga pinipiling kumapit sa Kanya sa lahat ng oras, para sa mga tumatawag sa Kanyang pangalan ng may pananampalataya. Wala nang mas makapangyarihan kaysa marinig mula sa sariling bibig ng Diyos, "Ako ay sasa iyo." Dudes, ito ang katiyakan na nag-aalis ng lahat ng takot, nagdudulot ng ginhawa sa gitna ng mga luha at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa pagtatapos ko sa sesyon ng panalangin ito, nais kong taus-puso mong ilagay ang iyong buhay sa harap ng Diyos. Ibigay sa Kanya ang iyong mga alalahanin, ang iyong sakit, ang iyong mga pagdududa. Sabihin ng may pananampalataya, "Panginoon,
Kumakapit ako sa iyo ng may pag-ibig dahil alam kong ikaw ang aking kanlungan. Hayaang punuin ng banal na espiritu ang iyong puso ng kapayapaan at pagtitiwala. Huminga ng malalim at pakiramdaman ang presensya ng Diyos na nakapaligid sa iyo tulad ng mga pakpak na tumatakip sa iyo, tulad ng isang pader na nagpoprotekta sa iyo, tulad ng isang mapagkukunan na umaalalay sa iyo. Sa puntong ito ng panalangin, napagtanto natin na ang awit 91 ay hindi lamang isang pangako ng individual na proteksyon, kundi isang tawag din sa pamamagitan. Ang Diyos na nagmamalasakit sa atin ay hindi lamang nais na maranasan natin ang kanyang presensya ng nag-iisa. Inaanyayahan niya tayong palawakin ang pangangalagang ito sa panalangin para sa mga mahal natin, sa mga taong kasama natin sa buhay, para sa ating komunidad at maging sa mga taong hindi natin makikita ng personal ngunit kasama sa walang katapusang saklaw ng banal na biyaya. Nang ipahayag ng salmista na walang kasamaang darating sa iyo, walang salot na lalapit sa iyong tolda, ipinaalala niya sa atin na ang proteksyon ng Diyos ay umaabot sa tahanan, sa pamilya, hanggang sa lugar kung saan tayo nakatira at nakikibahagi sa ating buhay sa iba. At sa diwa ng panalangin ito, tayo ngayon ay nakatayo sa harapan ng Ama na inihaharap ang ating mga pamilya. Isipin sandali ang bawat tao sa iyong tahanan, mga anak, asawa, magulang, kapatid, kahit na ang mga malalayong kamag-anak na nagdadala ng pag-aalala sa iyong puso. Ilagay ang bawat pangalan sa harap ng altar ng Panginoon. Sabihin sa panalangin, Panginoon, takpan mo ang aking pamilya ng anino ng kataas-taasan, protektahan ang bawat mahal ko, palibutan mo ang aking bahay ng iyong presensya. Ang awit 91 ay nagbibigay sa atin ng autoridad na itanong ito dahil ang Diyos mismo ay nangako na magpapadala ng kanyang mga anghel upang bantayan tayo sa lahat ng ating mga paraan. Kung ang pangakong ito ay may bisa para sa personal na buhay, ito ay may bisa rin para sa tahanan, para sa mga taong may iisang bubong o may iisang bigkis ng dugo at pag-ibig. Kapag nananalangin tayo para sa pamilya, humihiling tayo ng isang bagay na higit pa sa proteksyon mula sa pisikal na mga panganib. Kami ay nagsusumamo para sa espiritual na proteksyon na higit na kinakailangan. Gaano karaming mga tahanan ang nawasak hindi ng panlabas na mga kaaway, kundi ng mga panloob na sugat, ng hindi pagkakaunawaan, ng mga maling salita, ng hindi nalutas na mga sakit. Ang salot na nagbabanta sa ating mga tahanan ay kadalasang hindi nakikita. Ang sama ng loob ang sumisira sa mga relasyon, ang pagmamataas na pumipigil sa pagkakasundo, at ang lamig na nagpapalamig sa pag-ibig. Yun ang dahilan kung bakit kapag ipinapahayag ang awit 91 sa tahanan, kailangan nating manalangin hindi lamang para sa mga protektadong pader, kundi para sa mga nagbagong puso. Panginoon, hinihiling namin sa iyo sa sandaling ito na bisitahin ang bawat pamilyang nananalangin kasama namin. Naway lumawak ang iyong mga pakpak sa mga tahanan, naway balutin ng iyong anino ang bawat silid, bawat mesa, bawat pag-uusap. Naway madama ang iyong presensya sa hanging aming hinihinga, ang iyong banal na espiritu ang maging bigkis ng pagkakaisa, at ang kapayapaan ng langit ay maging tanda ng bawat kapaligiran. Protektahan, Panginoon, mula sa mga masasakit na salita na nakakasakit. Protektahan mula sa mga tuksong naghahati. Protektahan mula sa hindi nakikitang mga pag-atake na naglalayong maghasik ng poot o hindi pagkakasundo. Inilalagay namin ang aming mga anak sa iyong mga kamay. Hinihiling na sila ay protektahan sa mga paaralan, sa mga lansangan, sa mga kaibigan, mula sa lahat ng impluensya ng mundo. Inilalagay namin ang mga kasalan sa iyong mga kamay. Hinihiling na sila ay mabago sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa itaas, na itaguyod ng katapatan na ikaw lamang ang makapagtuturo.
Inilalagay namin ang mga matatanda sa iyong mga kamay. Hinihiling na sila ay parangalan, pahalagahan at pangalagaan ayon sa nararapat sa kanila. Ama, alam namin na nabubuhay kami sa mga panahong walang katiyakan. Sakit, krisis sa ekonomiya, kawalan ng kapanatagan sa mga lansangan, lahat ng ito ay nagsisikap na agawin ang ating kapayapaan. Ngunit ipinapahayag ng iyong salita na hindi kami dapat matakot sapagkat ikaw ang aming kanlungan. Kaya nga, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na walang sandata na nabuo laban sa aming mga tahanan ang uunlad, na walang salot na makakahanap ng lugar na matitirhan, na walang kasinungalingan ang magkakaroon ng kapangyarihang sirain ang iyong inilaan na. Tinatakpan natin ang ating mga tahanan ng dugo ng kordero at pinagtitibay ng may pananampalataya. Ang bahay na ito ay pag-aari ng Panginoon. Ang pamilyang ito ay binabantayan ng kataas-taasan. At nagdarasal tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa mga nakapaligid sa atin. Inaangat namin sa iyo, Panginoon, ang mga pamilyang nagdurusa, ang mga nagdadalamhati, ang mga namumuhay sa kahirapan, ang mga nahaharap sa tunggalian. Ilang tahanan sa sandaling ito ang may marka ng karahasan, pag-abandona at kawalan ng pag-asa. Hinihiling namin sa iyo, Ama, na ang iyong awa ay maabot ang mga buhay na ito, na ang iyong makapangyarihang kamay ay baguhin ang mga kapaligiran, na ang iyong espiritu ay magdala ng kapayapaan kung saan mayroon lamang takot. Naway ang mga walang pag-asa ay makatagpo sa iyo ng bagong simula. Naway maitayo muli ng iyong biyaya ang mga nasirang tahanan. Naway maibalik ang mga nasirang relasyon sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Ang awit 91 ay nagsasalita din sa atin ng pagpapagaling dahil ang banal na proteksyon ay sumasaklaw sa katawan, kaluluwa at espiritu. Kapag sinabi ng teksto na hindi natin kailangang katakutan ang salot na umuusad sa kadiliman o ang pagkawasak na nananalasa sa tanghali, ito ay nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay makapangyarihan upang iligtas tayo mula sa sakit at lahat ng puwersa na naghahangad na pahinain ang buhay. At kasama ang pananampalatayang ito na nananalangin tayo ngayon para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon, bisitahin ang bawat taong kasalukuyang nakaratay, nasa ospital o nasa bahay. Iunat ang iyong kamay sa mga nahihirapan sa nakikitang mga karamdaman at gayon din sa mga nagdadala ng hindi nakikitang sakit. Pagalingin ang mga dumaranas ng depresyon, pagkabalisa at emosyonal na mga sugat na tila hindi gumaling. Ibalik ang kalusugan sa mga nawalan ng lakas. Ibalik ang pag-asa sa mga nakakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Ang Panginoon ay ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapanibago, ang Diyos na humihinga ng buhay kung saan tila wala ng hininga. At kaya patuloy tayong namamagitan para sa ating mga komunidad, ating mga lungsod at ating bansa. Nabubuhay tayo sa mga panahong sinusubukan ng karahasan, kawalang katarungan at katiwalian na pigilan ang kolektibong pag-asa. Ngunit kami ay sumisigaw para sa Panginoon na magbangon ng mga espiritual na tagapag-alaga sa aming mga lupain, para sa langit ay mabuksan sa aming mga bansa at para sa katarungan ng iyong kaharian na manaig. Naway gabayan ang mga pinuno ng banal na karunungan, naway magawa ang mahahalagang desisyon ng may takot sa Panginoon, at naway makatagpo ang mga tao ng kanlungan sa iyong presensya. Mahal na Diyos, sa bawat panalangin na aming ginagawa, hindi lamang kami humihingi ng proteksyon, kundi ipinangako namin ang aming sarili na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Alam namin na hindi kami makahihingi ng kanlungan nang hindi pinipiling manahan sa iyo. Kaya naman ngayong umaga muli naming pinagtitibay. Panginoon, nais naming tumira sa iyong taguan, mamuhay sa lilim ng makapangyarihan, magpahinga sa iyong katapatan.
Hindi namin nais na maging panakanakang bisita sa iyong presensya. Nais naming maging mga bata na patuloy na nananahan sa iyong kanlungan. At dito, sa pagtatapos ng sesyon ng panalangin na ito, nais kong buksan ang aking puso sa inyo na sumusunod sa mensaheng ito. Kung ang panalangin ito ay nakipag-usap sa iyo, kung sa palagay mo ay hinahawakan ng Diyos ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapagaling, proteksyon at pag-asa, huwag itong hayaang dumaan sa katahimikan. Ibahagi sa amin sa mga komento kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Ang iyong patotoo ay maaaring ang sagot na hinihintay ng isang tao. At kung hindi ka pa bahagi ng aming komunidad, mayroon akong napaka-espesyal na imbitasyon, mag-subscribe sa aming channel. Ngunit hindi lamang sa pamamagitan ng pag-click sa isang buton, kundi sa pagpili na maging bahagi ng isang pamilya ng pananampalataya na sama-samang nananalangin, na nagdadala ng pasanin ng isa't isa at lumalakad ng nagkakaisa sa piling ng makapangyarihan. Malugod kang tinatanggap dito at ang iyong presensya ay may pagbabago. Sa oras na umabot tayo sa kalagitnaan ng panalangin ito sa umaga, hindi na tayo katulad noong tayo ay nagsimula. Ang salita ng Panginoon ay may ganitong kapangyarihan. Binabago tayo nito mula sa loob, binabago ang ating mga kaisipan at inaakay tayo sa landas na minsan ay hindi natin pipiliin sa ating sarili. Ang awit 91 ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa ating mga puso na nagpapaalala sa atin na ang paninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay nangangahulugan ng pamumuhay na may marka ng araw-araw na pagsuko, patuloy na pagtitiwala at patuloy na pagbabago. Ito ay hindi lamang isang nakahiwalay na sandali ng debosyon, ngunit isang pamumuhay na sumasaklaw sa presensya ng Diyos sa bawat detalye. Ang paglago sa espiritual ay hindi isang automatikong gawain. Ito ay isang desisyon. Ito ay pagpili na hanapin ang Panginoon araw-araw, kahit na ang kaluluwa ay gustong sumuko, kahit na ang katawan ay naghahangad na magpahinga, kahit na ang isip ay ginulo ng napakaraming alalahanin. Ang espiritual na paglago ay nangangailangan ng disiplina, ngunit ito ay hindi isang malamig na disiplina tulad ng pagtupad sa isang obligasyon. Ito ay ang disiplina ng pag-ibig. Kung paanong ang isang bata ay nagnanais na maging malapit sa kanilang ama, kung paanong ang isang taong umiibig ay naghahanap ng presensya ng kanilang minamahal, ang espiritual na paglago ay isinilang mula sa isang malalim na pagnanais na mas makilala ang Diyos. At dito bumalik tayo sa puso ng awit 91. Siya na naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan. Ang tumira ay ang manatili. Ang tumira ay ang paglalagay ng mga ugat. Ang tumira ay ang pagpili na hindi lamang bumisita paminsan-minsan, ngunit tumira, mabuhay, magpahinga. Ito ang sikreto ng espiritual na paglago, ang manatili sa Diyos. Hindi sapat na tumakbo sa Kanya lamang sa panahon ng dalamhati. Dapat tayong matutong mamuhay sa Kanya sa lahat ng oras. Kapag ang araw ay kalmado, kami ay nananatili. Kapag ang araw ay magulong, kami ay nananatili. Pagdating ng tagumpay, mananatili tayo. Kapag matindi ang pakikibaka, nananatili tayo. Ang espiritual na pag-unlad ay isinilang sa ganitong katatagan sa pagpiling ito na huwag talikuran ang kanlungan ng kataas-taasan sa anumang pagkakataon. Ngunit paano natin malilinang ang paglagong ito sa gitna ng ating abalang buhay? Ang sagot ay nasa pagpapanibago ng ating isipan. Ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo sa Roma 12:2, huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon ay mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Ang pagpapanibago ng ating isipan ay nangangahulugan ng paghahanay ng ating mga kaisipan sa salita ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pagtanggi
sa mga huwaran ng mundo na nagtutulak sa atin patungo sa pagkabalisa, takot at pagkamakasarili at pagpili ng mga huwaran ng langit na tumatawag sa atin sa kapayapaan, pag-asa at pagmamahal. Sa bawat pagbubulay-bulay natin sa awit 91, ang ating isipan ay nababago. Kapag naaalala natin na ang Panginoon ay nagpadala ng mga anghel upang bantayan tayo sa lahat ng ating mga paraan, hindi na tayo pinangungunahan ng kawalan ng kapanatagan. Kapag nabasa natin na ang 1,000 ay maaaring mahulog sa ating tabi at 10,000 sa ating kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa atin, ang ating isip ay hindi naalipin ng gulat. Kapag nakita natin ang pangako na sasamahan tayo ng Panginoon sa paghihirap, nauunawaan natin na ang pagdurusa ay hindi ang wakas, ngunit ang lugar kung saan nahayag ang presensya ng Diyos. Ang pagbabagong ito ay nangyayari araw-araw at ito ay kung paano tayo lumalago sa espiritual. Kasama rin sa espiritual na paglago ang pag-aaral na makilala ang tinig ng Diyos. Ang mundo ay nagsasalita ng malakas. Dumarami ang mga opinyon, sigaw ng mga takot. Ngunit sa gitna ng ingay na ito, dapat nating matutunang marinig ang marahan at banayad na tinig ng Panginoon. Ang tinig na ito ay madalas na nagpapakita ng sarili sa tahimik na panalangin, sa isang taludtod na lumulukso sa atin, sa isang kapayapaan na sumasalakay sa puso ng walang paliwanag. Upang makamit ito, kinakailangan na patahimikin ang iba pang mga tinig. Kinakailangan na magbigay ng oras sa Panginoon, magsantabi ng mga sandali ng pagpapalagayang loob, isara ang pinto ng kwarto at buksan ang pinto ng kaluluwa. Tinatawag tayo ng awit 91 sa lihim na lugar na ito, itong tagong lugar kung saan ang tinig ng Diyos ay nagiging malinaw at ang puso ay nakahanap ng direksyon. Ang isa pang aspeto ng espiritual na paglago ay ang pagpapalakas ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi lumalago sa komportableng kapaligiran, ngunit sa gitna ng mga hamon. Sa mga sandali ng krisis na ang pananampalataya ay nagiging mas matatag. Kapag wala tayong mga sagot, natututo tayong magtiwala sa Panginoon na siyang may lahat ng sagot. Ito ay kapag ang lahat ay tila nahuhulog na nararanasan natin ang malakas na bisig ng Ama na umalalay sa atin. Ang awit 91 ay isang paanyaya na mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya dahil ang paniniwalang pinoprotektahan tayo ng makapangyarihan sa lahat ng sitwasyon ay nangangailangan ng pagtitiwala na higit sa lohika. Ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa katotohanan, ngunit tungkol sa pagtingin sa katotohanan gamit ang mga mata ng pananampalataya. At dito, gusto kong makipag-usap sa iyo na maaaring dumaan sa panahon ng pakikibaka. Marahil ang sakit ay kumatok sa pintuan, marahil ang pagkawala ay nag-iwan ng mga sugat, marahil ang mga utang ay puyat sa gabi, marahil ang iyong puso ay pagod na sa paghihintay. Gusto kong ipaalala sa iyo na ang espiritual na paglago ay hindi nangyayari kapag ang lahat ay perpekto, ngunit kapag kahit sa gitna ng sakit, pinili mong magtiwala sa Panginoon. Ang bawat luhang dinidilig sa panalangin ay isang binhi ng pananampalataya. Ang bawat hakbang na ginawa, kahit na hindi nakikita ang landas, ay isang gawa ng pagtitiwala. Sa tuwing sasabihin mo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, sa gitna ng dalamhati, lumalago ang iyong pananampalataya. Kasama rin sa espiritual na paglago ang pagpapatotoo. Hindi natin dapat kalimutan na ang ating buhay ay dapat magpakita ng katangian ni Kristo. Madaling pag-usapan ng awit 91. Ang hamon ay mamuhay bilang isang taong tunay na naniniwala sa Kanya. Kapag pinili nating huwag sumuko sa takot, tayo ay sumasaksi. Kapag nagpasya tayong kumilos ng may kabaitan kahit sa gitna ng kawalang katarungan, tayo ay sumasaksi. Kapag nananatili tayong matatag sa harap ng tukso, tayo ay sumasaksi.
Kailangang makita ng mundo sa atin hindi lamang ang mga salita, ngunit ang mga aksyon na nagpapakita na tayo ay tunay na nananahan sa kanlungan ng kataas-taasan. At ang patutuong ito ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Nagsisimula ito sa kung paano natin tratuhin ang ating pamilya, kung paano tayo nakikipag-usap sa ating mga katrabaho, kung paano tayo tumugon sa mga paghihirap. Ang paglago sa espiritual ay nagpapahintulot sa banal na espiritu na hubugin maging ang mga detalye ng pang-araw-araw na buhay. Natututo itong maging matiyaga kapag mahaba ang linya, piliin ang katotohanan kapag tila mas madali ang isang kasinungalingan, pagsasanay ng pasasalamat kapag ang lahat ng nasa loob natin ay gustong magreklamo. Sa maliliit na pagpipiliang ito ay ibinubunyag natin kung tayo ay tunay na lumalago sa pananampalataya. Sa huli, ang espiritual na paglago ay humahantong sa atin na mamuhay sa pagsunod. Ang awit 91 ay nangangako sa atin ng pagpapalaya at kaligtasan, ngunit ang mga pangakong ito ay nakatali sa pagkilos ng paninirahan, pananatili at pagtitiwala. Nangangahulugan ito na kailangan nating iayon ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo makahihingi ng proteksyon nang hindi pinipiling mamuhay sa ilalim ng patnubay ng Panginoon. Ang pagsunod ay hindi isang pasanin, ngunit isang landas tungo sa kalayaan. Habang mas sumusunod tayo, mas nararanasan natin ang masaganang buhay na inihanda ng Ama para sa atin. Ngayon sa makatuwid, sa pagpapatuloy ng panalangin ito, hinihiling ko sa iyo na gumawa ng isang pangako sa harap ng Diyos. Panginoon, nais kong umunlad sa espiritual. Nais kong i-renew ang aking isipan araw-araw sa pamamagitan ng iyong salita. Nais kong palakasin ang aking pananampalataya sa gitna ng mga pakikibaka. Nais kong maging isang buhay na patutuo ng iyong pag-ibig. Nais kong mamuhay sa pagsunod upang ang aking buhay ay sumasalamin sa iyong presensya. Ang taus-pusong pagsuko na ito ay ang unang hakbang tungo sa tunay at malalim na pag-unlad. Ang bawat bagong araw na sumisikat ay isang blangkong pahina na ibinibigay sa atin ng Diyos upang isulat sa ating mga pagpili, ating mga salita at ating mga aksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pang-araw-araw na pagtatalaga ay napakahalaga. Ang awit 91 ay hindi lamang isang pangako na dapat bigkasin, ngunit isang tipan na dapat isabuhay. Kapag sinabi natin na tayo ay naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan, ipinapahayag natin na hindi natin nais na magsimula o tapusin ang anumang sandali nang hindi kinikilala ang presensya ng Diyos bilang ating gabay at tagapagtanggol. Ang pagtalaga ng araw ay nangangahulugang ibigay ang bawat detalye sa Panginoon mula sa simula. Sinasabi nitong, Ama, ang araw na ito ay hindi akin, ito ay sa iyo. Bawat hakbang ko, bawat salita na binibitawan ko, bawat desisyon na gagawin ko, inilalagay ko sa ilalim ng iyong patnubay. Binabago ng ugali na ito ang pinakasimpleng gawain sa pagsamba. Ang trabahong tila obligasyon ay nagiging ministeryo. Ang pakikipag-usap sa isang kapitbahay o katrabaho ay nagiging isang pagkakataon upang ipalaganap ang kabaitan. Ang pangangalaga sa pamilya ay nagiging araw-araw na pagsamba sa harap ng Diyos. Ito ang diwa ng pagtatalaga, ang pagkilala na ang lahat ay pag-aari ng Panginoon at na sa lahat ng bagay, nais niyang ipakita ang kanyang sarili. Sa lugar ng trabaho, kumakapit ang awit 91 kapag nahaharap tayo sa pressure, deadline, inhustisya at pagod. Gaano kadalas natin nararamdaman na wala tayong lakas na tiisin ang mga pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit kapag inilaan natin ang ating gawain sa Panginoon, makikita natin ang kinakailangang kapahingahan sa Kanya. Tinatakpan niya tayo ng Kanyang mga pakpak kahit na sa gitna ng masasamang kapaligiran. Ang Kanyang kalasag ay ang katapatan na nagpapanatili sa atin sa harap ng mga salita na naglalayong saktan tayo.
Ang kanyang anino ay pampalamig sa gitna ng pagod. Kapag naaalala natin na ang mga anghel ay ipinadala upang bantayan tayo sa lahat ng ating mga paraan, naiintindihan natin na kahit sa opisina, talyer, silid-aralan o tindahan, tayo ay napapaligiran ng pangangalaga ng Ama. Sa mga relasyon, ang awit 91 ay ang katiyakan na hindi natin kailangang mabuhay sa takot. Ang takot sa gabi ay maihahambing sa mga salungatan na lumitaw sa mga relasyon. Hindi inaasahang pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, pagtataksil. Ngunit tinitiyak sa atin ng salita na maaari tayong magpahinga sa Panginoon. Kung pipiliin nating magpatawad gaya ng pagpapatawad niya, magmahal gaya ng pagmamahal niya, at magkubli sa Kanya, walang kapangyarihan ang mga sugat na sirain tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapagaling sa mga wasak na puso at muling nagtatayo ng mga guho na tahanan. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ating mga relasyon sa kataas-taasan, ipinapahayag natin na hindi natin hahayaan na ang salot ng hindi pagkakasundo ay manirahan sa ating tolda dahil ang ating tahanan ay pag-aari ng Panginoon. Sa araw-araw na mga desisyon, ang paglalaan ay nangangahulugan ng paghanap ng patnubay ng Espiritu bago kumilos. Gaano karaming mga maling pagpili ang ginagawa natin kapag nauuna tayo sa Diyos. Ngunit kapag nagkukubli tayo sa Kanyang presensya, nakakahanap tayo ng karunungan upang makilala ang Kanyang tinig sa gitna ng napakaraming tinig. Ang awit 91 ay nagpapaalala sa atin na ibibigay niya ang kanyang mga anghel sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Nangangahulugan ito na maging ang mga landas na ating pinili ay dapat na nakaayon sa kalooban ng Diyos. At kapag sila na, makakalakad tayo ng may kumpiyansa, tiyak na hindi tayo madadapa sa mga batong bumangon. Gayunpaman, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa maliwanag na mga tagumpay. Kadalasan, kahit ang mga nagtitiwala sa Diyos ay nahaharap sa mga araw ng kadiliman. Ito ang dahilan kung bakit kasama rin sa pagtatalaga ang pag-aaral na magtiwala kapag tila walang kahulugan. Ang salmista ay nagsasalita tungkol sa salot na umuusad sa kadiliman, ang pagkawasak na nananalasa sa tanghali. Ito ay mga larawan ng malupit na mga katotohanan ng pagdurusa na nakakaapekto maging sa mga naghahanap ng kanlungan sa Diyos. Ngunit ang pangako ay hindi na hindi magkakaroon ng mga salot. Bagkus ay hindi tayo pupuksain ng mga ito. Maaring lumapit ang kasamaan, ngunit hindi ito magkakaroon ng pangwakas na awtoridad. Maaring subukan ng kaaway, ngunit mas dakila ang Panginoon. Ang pagtitiwala sa presensya ng Diyos ay hindi nagpapalaya sa atin sa lahat ng unos, ngunit tinitiyak nito sa atin na walang unos na walang hanggan dahil ang araw ng katuwiran ay laging sisikat muli. Sa makatuwid, mahalagang mamuhay araw-araw ng may pasasalamat. Ang pusong nagpapasalamat ay parang mayabong na lupa kung saan umuunlad ang mga pangako ng Diyos. Kapag natutunan nating makita ang banal na kabutihan sa pinakamaliit na detalye, lumalakas ang ating pananampalataya. Ang hangin na ating nilalanghap, ang kalusugan na nagpapahintulot sa atin na bumangon, ang pamilyang mayroon tayo, ang ating pang-araw-araw na pagkain, lahat ito ay mga kapahayagan ng katapatan ng Diyos. Kahit sa gitna ng mga paghihirap, laging may dahilan para magpasalamat. Hindi itinatanggi ng pasasalamat ang sakit, ngunit inilalagay ito sa nararapat na lugar, sa ilalim ng soberanya ng isang Diyos na nagpapalit ng luha sa pag-asa. Ngayon, kung gayon, italaga ang araw na ito sa Panginoon. Isuko mo ang iyong mga gawain, ang iyong mga pagkikita, ang iyong mga hamon sa Kanya. Hilingin sa Kanya na bantayan ang iyong mga salita, upang walang mga masasakit na bagay na lumabas sa iyong bibig, ngunit sa halip ay ang iyong mga pag-uusap ay makapagpapatibay. Hilingin sa Kanya na bantayan ang iyong mga pag-iisip upang ang mga ito ay hindi dominado ng pagkabalisa o takot.
Hilingin sa Kanya na bantayan ang iyong mga kamay upang sila ay magtrabaho ng tapat at magbunga ng pagpapala. Hilingin sa Kanya na bantayan ang iyong mga paa upang hindi sila lumakad sa mga landas na aakay sa iyo palayo sa Kanyang kalooban. At tandaan, ang pagtatalaga ay hindi lamang isang gawa ng mga salita, ngunit isang saloobin ng buhay. Ito ang pipiliin mong gawin kapag walang nakatingin, ang desisyon na mamuhay sa kabanalan kahit sa mga nakatagong detalye. Ito ay ang katiyakan na ang pinagtataguan ng kataas-taasan ay isang lugar din ng transparency, kung saan hindi natin kailangang itago kung sino tayo, dahil alam na ng Panginoon ang ating mga kahinaan at mahal pa rin tayo. Sa pagtatapos ng block na ito, itaas ang isang tahimik na panalangin sa Ama. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang araw na ito. Inilalaan ko ang aking isip, ang aking mga salita, ang aking mga kilos. Naway maging katotohanan ang awit na 21 sa aking buhay. Naway mamuhay ako sa ilalim ng iyong mga pakpak. Naway ako'y lumakad sa iyong lilim. Naway magtiwala sa iyong kalasag. Hindi lamang ako humihingi ng proteksyon sa iyong kaluwalhatian. Nais akong mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Bawat kahinaan naway manatili sa iyo ang aking puso mula madaling araw hanggang dapit hapon. Sa pagtatapos ng panalangin ito, gumagaan ang ating mga puso dahil natutunan natin sa buong awit 91 na ang buhay kasama ang Diyos ay isang paglalakbay ng patuloy na pagtitiwala. Ang mga salitang pinagninilay-nilay natin hanggang ngayon ay hindi lamang magagandang parirala, kundi mga binhi ng pananampalataya na itinanim sa ating kalooban. Sila ngayon ay naging isang kalasag laban sa takot, isang lilim laban sa init ng paghihirap, mga pakpak na tumatakip sa atin sa gitna ng kahinaan. Ang proteksyong ipinangako sa awit na ito ay komprehensibo, sumasaklaw sa katawan, kaluluwa at espiritu. Ipinakita ng Panginoon ang Kanyang sarili bilang ang nagbabantay sa atin sa umaga, tanghali at gabi. Hindi siya natutulog, hindi ginulo at hindi tayo iniiwan. At ito ang isa sa pinakadakilang dahilan ng pag-asa. Kahit nabigo tayo, nananatili siyang tapat. Kahit na wala tayong makitang daan palabas, inihanda na niya ang pagpapalaya. Kahit na ang kamatayan ay tila kumakatok sa pintuan, ipinapaalala niya sa atin na hawak niya ang kapangyarihan ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga kamay. At kaya, bilang pagtatapos, iniaalay natin ang araw na ito sa Panginoon. Isinusuko namin ang aming mga gawain, ang aming mga relasyon, ang aming mga pakikibaka. Hinihiling namin na ang presensya ng kataas-taasan ay madama hindi lamang sa mga sandali ng panalangin, kundi sa bawat detalye. Naway masalamin sa ating mga salita ang pasasalamat, naway ang ating mga kilos ay magpahayag ng pag-ibig, naway ang ating mga kaisipan ay maiayon sa katotohanan ng salita. Itinuturo sa atin ng awit 91 na ang paninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay nangangahulugan ng pamumuhay araw-araw sa ganitong kapaligiran ng pananampalataya na ginagawang espasyo ng pagtitiwala ang bawat sandali. Mahal na Panginoon, sa sandaling ito ay isinusuko namin sa iyo ang lahat ng kung ano kami at ang lahat ng mayroon kami. Kinikilala namin na ang aming buhay ay may katuturan lamang sa iyo. Naway ang bawat umaga ay maging isang bagong simula. Naway ang bawat gabi ay maging isang kapahingahan sa iyong katapatan. Ingatan ang aming mga pamilya, pagpalain ang aming mga tahanan, protektahan kami sa aming mga landas. Iligtas mo kami mula sa kasamaan, kapwa nakikita at hindi nakikita. Bigyan kami ng karunungan upang lumakad sa iyong kalooban at ibuhos sa amin ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ipinapahayag namin ng may pananampalataya, ang araw na ito ay sa iyo, Panginoon. At kapag dumating ang mga pakikibaka, maalala natin na hindi tayo nag-iisa. Kapag tinangka ng takot na maparalisa kami, maalala namin na ang iyong kamay ay umalalay sa amin.
Kapag sinubukan ng kamatayan na bumulong ng kawalan ng pag-asa, maaalala natin na kay Kristo mayroon tayong buhay na walang hanggan. Walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig, dahil ang iyong salita ay matatag at ang iyong pangako ay totoo. Naway ulitin natin sa ating mga puso sa bawat hakbang ng araw na ito. Siya na naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Naway samahan tayo ng katotohanan ito sa trabaho, sa tahanan, sa lansangan, sa bawat pagsalubong, sa bawat hamon, at naway mahiga tayo sa kapayapaan sa pagtatapos ng araw na ito. Batid na ang Panginoon ay kasama natin sa bawat detalye. Tanggapin ang pagpapalang ito ngayon. Naway panatilihin ka ng Panginoon sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Naway ang kataas-taasan ay maging iyong kalasag at iyong kuta. Naway ang presensya ng banal na Espiritu ay maging iyong kaaliwan at lakas. Naway ang pag-ibig ni Kristo ay maging iyong kabuhayan at iyong pag-asa. Naway walang salot na lumapit sa iyong tolda. Naway walang makapangyarihang kasamaan sa iyong buhay. Naway maging matatag ang iyong mga hakbang, pagpalain ang iyong mga kamay, at ang iyong puso ay payapa.